Tingnan niyo ang nangyayari sa hangganan ng Amerika at Mexico. Hindi lang simpleng trade dispute ito. Ito ang simula ng isang geopolitical realignment na makakaapekto sa buong mundo. Noong February 1, 2025, nagsimula ang trade war nang ipataw ni President Trump ang 25% taripa sa halos lahat ng produktong galing Mexico at Canada. Pero ang tunay na istorya ay mas malalim pa. Mahigit $240 billion na halaga ng kalakalan ang naging peligro sa isang gabi. Bakit? Dahil kalahati ng exports ng Mexico papuntang US ay hindi sumusunod sa USMCA Rules of Origin. Gumagamit sila ng Chinese components na hindi aprobado. Ito ang katotohanan. Mexico ay naging larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang superpower, ang Estados Unidos at China. Noong Disyembre 2025, aprobado ng Mexico Congress ang batas na nagtataas ng taripa hanggang 50% sa mga kotse mula China, pero sa ilalim ng kanilang industriya, 13.6% ng Chinese exports sa Mexico ay mga kotse at bahagi ng sasakyan. Ang Mexico ay umiiral sa pagitan ng dalawang apoy. Pipiliin ba nila ang Amerika o magbubukas ng pinto sa China? Ang totoo, hindi lang ito tungkol sa taripa. Ito ay tungkol sa kung sino ang mag-control ng supply chains, sa kung kanino umaasa ang ating kinabukasan, at sa kung paano magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Para sa Pilipinas, ito ay babala kung ang Mexico na pinakamalapit na kaalyado ng Amerika ay nahaharap sa ganitong presyon. Ano ang mangyayari sa ating rehiyon? Kaya mahalaga nating maintindihan, hindi lang ito tungkol sa taripa o sa ekonomiya. Ito ay tungkol sa pag-reset ng global order na nagtakda ng mundo noong huling 75 taon. Ang Amerika at China ay naghaharap sa isang Cold War ng ika-21 siglo at ang Mexico, kawawa, nasa gitna ng dalawang malalaking gripo ng kapangyarihan. Ang tanong ay hindi na kung makakaapekto ito sa kanila. Ang tanong ngayon ay, gaano kalaki ang epekto at gaano katagal bago tayo sa Pilipinas ay makaramdam din ng alon. Tignan niyo ang timeline. Noong 2023 pa lang, napansin na ng Estados Unidos na ang Mexico ay hindi lang nag-export ng sariling produkto, nag-export din sila ng Chinese influence. Ang datos ay malinaw. Umabot sa 21% ng mga imports ng Mexico ang galing China, lumilikha ng trade surplus na halos $120 billion noong 2024. Sa simpleng salita, bumibili ang Mexico ng napakaraming produkto mula China, mga kotse parts, electronics components, steel, at pagkatapos, ine-export nila yan papuntang Amerika na parang hecho en Mexico. Pero sa ilalim ng hood, Chinese ang kaluluwa. Ang Estados Unidos ay nabwisit. Bakit? Kasi noong 2023, ang Mexico ay naging pinakamalaking exporter sa US, nilampasan pa ang Canada at China. Pero para sa Washington, hindi yan dahil sa galing ng Mexico. Yan ay dahil ginagamit ng Chinese companies ang Mexico bilang backdoor para makalusot sa tarifang itinakda sa kanila. Imagine mo, may isang pinto na sarado dahil may bantay, tapos may backdoor na bukas. Diyan dumadaan ang Chinese goods, tapos pagdating sa loob, nagpapanggap silang Mexican. Ganyan ang takbo. Kaya noong February 2025 nag-explode ang sitwasyon. Nagtakda si Trump ng 25% taripa sa halos lahat ng produktong galing Mexico at Canada, effective February 4. Pero pagkatapos ng 2 araw lang, dahil sa takot ng US automakers na mawawalan sila ng supply chain, nag-pause si Trump. Sinabi niya, okay, exempted ang lahat ng USMCA compliant goods. Pero ano nga ba ang USMCA compliant? Dito nagsisimula ang tunay na gulo. Ang USMCA, United States-Mexico-Canada Agreement, ay trade deal na pumapayag na ang mga produktong gawa sa North America ay pwedeng mag-trade ng libre, walang taripa. Pero may kondisyon. Para maging originating ang isang produkto sa ilalim ng USMCA, dapat may sapat na percentage ng content nito ay galing sa US, Mexico o Canada. Para sa kotse, kailangan ng 75% regional content.
Para sa iba pang produkto, kailangan ng substantial transformation. Ibig sabihin, hindi pwedeng kumuha lang ng Chinese parts, i-assemble sa Mexico ng konti, tapos sabihing Mexican product na yan. Kailangan may tunay na pagbabago, may tunay na value added na nangyari sa Mexico. Pero ang totoo, mahigit 85% ng exports ng Mexico ay pumasok sa US ng duty-free kung sakaling fully compliant sila sa USMCA Rules of Origin. Ang problema, maraming produkto, lalo na sa automotive sector, ay hindi talaga compliant. Bakit? Dahil gumagamit pa rin sila ng Chinese components na hindi aprobado. Kunwari, gumawa ka ng kotse sa Mexico, pero ang engine parts, transmission, semiconductors, lahat yang galing China. Technically, assembled in Mexico yan, pero ang soul nito, Chinese pa rin. Ang Amerika ay ayaw na dyan. Kaya nga noong March 2025, nag-post muna si Trump ng taripa para sa USMCA compliant goods hanggang April 2. Pero pagkatapos, in-extend niya indefinitely, pero may babala. Sinabi ni Trump, kung hindi kayo mag-comply ng maayos, babalik ang 25% o baka mas mataas pa, 30%. At ang sinabi niya, gusto niyang tignan kung paano nga ba talaga nag-comply ang Mexico. Gusto niya ng transparency. Gusto niya ng full traceability. Meaning, kailangan mo ipakita, item by item, saan galing ang bawat bahagi ng produkto mo. Pero para sa Mexico, mahirap yan. Bakit? Dahil ang Mexican businesses ay mahihirapang mag-shift away from Chinese inputs dahil walang murang alternatibo. Isipin mo, nagpatayo ka ng factory sa Mexico kasi mura ang labor, malapit sa US market, at may free trade access. Pero ang raw materials mo, ang components mo, lahat yan galing China kasi yan ang pinakamura. Kung pipilitin kang bumili ng US-made o Mexican-made parts, tataas ang cost mo ng 30 o 40%. Kumikita ka pa ba? Hindi na. Kaya nga ang response ng Mexico, strategic yan. Noong December 2025, inaprubahan ng Mexico Congress ang batas na nagtataas ng taripa hanggang 50% sa mga produktong galing sa mga bansang walang trade agreement sa kanila. At isa sa pinakatamaan dito ay China. Ang mensahe ng Mexico sa mundo, kami ay kasama ng Amerika, kami ay bahagi ng North American Fortress, pero sa ilalim ng diplomatic language na yan, ang tunay na mensahe, China, you're not welcome here anymore unless you play by our rules. Ngunit ang China, hindi lang basta tumatanggap ng insulto. Ang Ministry of Commerce ng China ay nagreklamo at hiniling sa Mexico na itama ang kanilang maling practices ng unilateralism at protectionism. Pero sa likod ng diplomatic protest na yan, alam ng lahat, ang China ay hindi papayag na mawala ang kanilang access sa American market. Kaya ang ginawa nila, strategic repositioning, hindi na sila direktang mag-export sa Mexico ng finished goods. Ang ginagawa nila ngayon, nag-invest sila sa Mexico mismo, nagtatayo ng factories, nag-hire ng Mexican workers, pero controlled pa rin ang Chinese capital. Sa ganitong paraan, technically Mexican ang produkto, pero Chinese pa rin ang pera at influence. At dito napapasok ang mas malalim na tanong, sino ba talaga ang may control? Kapag may Chinese-owned factory sa Mexico, tapos nag-hire sila ng Mexican workers, tapos nag-produce ng goods na USMCA compliant, sino ba talaga ang nakikinabang? Ang Mexico ba dahil may jobs? O ang China dahil nakapasok pa rin sila sa US market through the back door? Ang Amerika ay nag-aalala dito. Kaya nga sinabi ni Trump at ng US Trade Representative na Jamieson Greer, gusto nila ng beneficial ownership test. Ibig sabihin, hindi lang titingnan kung saan gawa ang produkto, titingnan din kung sino ang may-ari ng kumpanyang gumawa. Kung Chinese-owned, kahit gawa sa Mexico, baka ma-tariff pa rin. Pero tignan natin ang mas malaking larawan. Bakit ba galit na galit ang Amerika sa China? Hindi lang ito tungkol sa ekonomiya. Ito ay tungkol sa national security. Tingnan nyo ang semiconductor sector, tingnan nyo ang electric vehicles, tingnan nyo ang telecommunications. Lahat ng yan ay kritikal na teknolohiya. Kung kontrolado ng China yan, kontrolado nila ang future. Kaya nga ang Amerika,
Willing silang mag-sacrifice ng short-term economic pain para sa long-term strategic gain. Willing silang taasan ang presyo ng goods, willing silang pahirapan ng consumers, basta masecure lang nila ang supply chain independence mula sa China. At ang Mexico, nasa crossroads sila. Piliin ba nila ang economic pragmatism, yakapin ang Chinese investment dahil kailangan nila ng capital, kailangan nila ng jobs, o piliin nila ang geopolitical alignment sa Amerika, ang kanilang pinakamalapit na kaalyado at pinakamalalaking market? Ang totoo, wala silang choice. Ang real wages sa US ay bumaba ng 1.4% noong 2028 dahil sa trade war, at ang GDP ay bumaba ng halos 1%. Pero para sa Mexico, mas malala pa. Ang Mexico ay nakita ang 2.7% pagbaba ng real income, mas mataas pa kaysa sa China mismo. Bakit? Dahil ang ekonomiya ng Mexico ay sobrang dependent sa US market. Kung magalit ang Amerika, patay ang Mexico. Pero sa kabila ng lahat ng pressures na yan, may positive side din. Ang trade war na ito ay nag-force sa Mexico na mag-industrialize ng totoo. Hindi na pwedeng assembly hub lang sila. Kailangan nilang maging tunay na manufacturing powerhouse. Kailangan nilang magpatayo ng steel mills, magpatayo ng parts manufacturers, magpatayo ng semiconductor fabs. Kailangan nilang i-develop ang sarili nilang supply chain ecosystem. At yan ay long-term good para sa Mexico, kahit masakit sa simula. Pero ang tanong para sa atin sa Pilipinas, ano ang kinalaman natin dito? Marami. Una, ang Pilipinas, kagaya ng Mexico, ay nasa periphery ng US-China competition. Tayo rin ay may strategic location. Nasa West Philippine Sea tayo. Nasa gitna tayo ng sea lanes ng Asia-Pacific. Kung ang Mexico ay backdoor ng China sa Amerika, baka tayo naman ay maging frontline ng Amerika sa China. Nakita na natin yan. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, ang increased US military presence sa ating mga bases. Ang Amerika ay nagposisyon na sa Pilipinas bilang counterbalance sa China. Pangalawa, ang supply chain restructuring na nangyayari ngayon sa Mexico pwede ring mangyari sa atin. Maraming multinational companies ay nag-looking for alternatives sa China. Ang Vietnam ay naging beneficiary. Ang India ay naging beneficiary. Bakit hindi ang Pilipinas? Pero ang tanong, handa ba tayo? May infrastructure ba tayo? May skilled workforce ba tayo? May stable regulatory environment ba tayo? Yan ang mga tanong na kailangan nating sagutin. Pangatlo, ang presyo ng goods. Kapag tumaas ang tariff sa Mexico-US trade, tataas ang presyo ng imported goods sa buong mundo. Tataas ang presyo ng kotse, tataas ang presyo ng electronics, tataas ang presyo ng manufactured goods. At tayo sa Pilipinas, import-dependent tayo. Halos lahat ng gamit natin, imported. Kapag tumaas ang global prices, tayo rin ay makakaramdam. Kaya ang lesson dito, ang mundo ay nag-shift na. Ang era ng free trade, ang era ng globalization na parang walang hangganan, tapos na yan. Ang bagong era ay era ng strategic competition, era ng supply chain security, era ng economic nationalism. At sa mundong ito walang neutral ground. Kailangan mong pumili ng side o kaya naman kailangan mong maging sobrang matalino para makasurvive sa gitna ng dalawang malalaking powers. Ang Mexico ngayon ay sumusubok. Sinusubukan nilang balansahin ang economic necessity at geopolitical reality. Sinusubukan nilang panatilihin ang Chinese investment habang pinapakita sa Amerika na sila ay loyal ally. Pero ang totoo, mahirap yan. Parang naglalakad ka sa mahaba at manipis na lubid sa taas ng Grand Canyon, isang maling hakbang, laglag ka. At kung laglag ang Mexico, ano ang magiging ripple effect sa buong mundo? Ano ang magiging impact sa atin? Kaya importante na tayong makinig, tayong mag-aral, tayong mag-analyze ng mga developments na ito. Hindi ito distant news, hindi ito irrelevant. Ito ay mga early warning signals ng mas malalaking shifts na darating. At bilang Pilipino, bilang bansa na nasa crossroads din ng history, kailangan nating maging handa. Kailangan nating maging strategic. Kailangan nating maging matapang pero pragmatic.
Dahil ang mundo ay hindi naghihintay. Ang mundo ay gumagalaw na. At kapag nag-move ang mundo, dapat kasama tayo o baka maiwanan tayo.